Beef pares ba mga ante? Tara samahan niyo po ako magluto. Gagamit po ako dito ng parte ng baka na kamto. Tanggalin din po natin yung mga iskam bago po natin ito palambutin. Sinamahan ko nga po pala ito ng bias ng baka. Nang matanggal na po yung mga iskam ay palalambutin na po natin ito ng 30 minutes. At habang nakasalang na po ang ating baka ay magluluto po ako dito ng toasted garlic pantopping sa ating pares. Ngayon naman po ay magsasangag po tayo ng kanin. Ang ginamit ko po dito ay yung pinagprituhan ng bawang para mas malasa po. Naglagay lang po ako dito ng oyster sauce at konting asin. Pagkaraan ng ilang minuto ay ready na po ang ating garlic rice. Medyo matrabaho nga lang po yung pagluluto nito pero kung katulad ko po kayong mahilig magluto ay hindi po kayo maiinip. Naglagay rin po ako ng konting pampalasa sa ating beef, paminta at sibuyas at konting asin. Ngayon naman po ay magsasangkotsa na po tayo dito ng luyang pino ang hiwa. Sunod ko pong ilalagay sa kahirapan ng ating pinong hiwa ng sibuyas na puti. Pero kung may pula, kung ano po available, pwede naman po. Nung lumabas na po ang aroma ng ating mga aromatic ay sinunod ko na po dito ang ating pinalambot na beef, paminta, toasted garlic, konting patis, liquid seasoning, at mamasitas oyster sauce. Baka naman mamasitas. Oops, practice lang po. Isang kutsa lang po natin ito mabuti. Naglalagay nga rin po pala ako dito ng panutsa o sinuklob sa aming sa taga Nueva Ecija. Oops, ayaw bumitaw. Parang ako lang wala pong ganon. Ito po ang gagamitin ko para tumamis po ang ating beef pares. Pagkaraan ng ilang minutong pagsasangkutsa ay ito na po itsura ng ating beef pares. Medyo nagmamantika na po. Nang masangkutsa na po yung ating beef ay naglagay po ako dito ng beef stock o yung sabaw ng pinagpakuluan natin ng baka kanina. Pagkaraan ng ilang minutong pagpapakulo ay tinikman ko po ito. Para sa akin ay kulang pa po sa alat kaya nagdagdag po ako dito ng konting asin. Ngayon po ay tama na po yung timpla para sa akin. Ang paglalagay po ng panimpla ay tansyameter lang po, depende po sa inyong panlasa. Naglagay rin po ako dito ng isang kwadradong baka para lalo pong sumarap ang ating beef pares. Ngayon po ay maglalagay po ako dito ng tinunaw na cornstarch sa tubig. Tansyahan lang po yung paglalagay nito. Paunti-unti lang po yung lagay para matansya nyo po kung gaano po kalapot. At para sa akin tama na po yung lapot nito. Nilagyan ko nga po pala ito ng star anise. Ito po ay magbibigay ng masarap na aroma sa ating beef pares. After 10 years po ay luto na po ang ating beef pares charing. At ito na po ang ating finished product, beef pares by Melanie's Kitchen. Po ako dito ng onion leeks or spring onion kung meron po. Wala po kasing nabili. Then nagsangag po ako dito, naglagay po ako ng toasted garlic. At ito po yung beef stock. Kaya mga mami, kung paborito po ng mga mister nyo ang beef pares, ay gumawa na po kayo ng pares para hindi po humanap ng ibang kapares. Wala pong ganon. Charing-charing. Thank you for watching and follow for more.